Mula sa Villamor Air Base, inilipan na sa Camp Aguinaldo ang sentro ng operasyon para sa mga survivors ng Bagyong Yolanda. Alamin natin ang mga huling kaganapan doon mula kay Dina Pagibitan, live. Mark, matapos ngang ilipat mula sa Villamor Air Base ang ating mga kababayan dito sa Joint Task Force sa Camp Aguinaldo, ayon sa mga nakausap nating residente, mas nakakagalaw sila ng mas maayos dito. Sa Villamor Air Base kasi nananatili ang ating mga kababayang dumarating doon, sakay ng C-130 at mga bus sa grandstand ng Villamor kung saan kailangan pa nilang mag-akyat baba sa mga hagdan at ramp ng grandstand para lamang makapunta sa medical assistance at iba pang tulong doon. Dito sa Camp Aguinaldo, malawak, patag at nakakaikot daw sila ng mas maayos. May isa nga tayong nakausap na pabor sa paglilipat na ito dahil kasama ang kanyang 76-year-old na nanay, kaya naman laking hirap daw ang mataas na kinalalagyan doon sa Villamor. So far nakita natin ganun pa din kung ano ang meron sa Villamor nandito din sa Camp Aguinaldo. Mga volunteer na talaga namang walang pagod nagseserbisyo para sa mga sinalanta. Mayroon din tayong DSWD personnel na nakatalaga dito sa iba't ibang gawain tulad ng command center, food, water and nutrition, registration, temporary shelters. Nagsasagawa din sila ng stress debriefing sa mga biktima. May mga DOH personnel din para sa medical assistance na mas pinalawak daw ngayon. Nagbibigay na kasi sila ng dental assistance at mga bakuna para sa tetano, measles at pneumonia. Yung mga kailangan namang dalhin sa ospital, idediretso sila sa East Avenue Medical Center at Quirino Hospital. Siyempre yung AFP at Office of the Civil Defense natin ang nagtutulong-tulong para sa transportasyon ng ating mga kababayan mula sa Villamor papunta dito sa may Camp Aguinaldo at ang MMDA para sa volunteer management. Sa ngayon may 400 na tao ang narito sa may JTF sa Aguinaldo. Bagamat ngayong araw nasa may 100 lamang ang tent na pro-provide para sa mga biktima, sapat daw ito dahil hindi naman nagtatagal yung marami nating kababayan dito. Marami kasi sa kanila sinusundo ng mga kamag-anak at doon sa wala tuloy pa rin ang libreng hatid. Narito pa rin yung children's activity area para sa mga 4 na taong gulang na bata pataas at ang nanay bayanihan kung saan pwedeng mag-breastfeed ang mga nanay sa kanilang mga baby. Yun namang mga 0 at 3 years old na anak binibigyan ng diapers, mga ang baby at hygiene supplies. May libreng text at tawag pa din at may wifi na nga dito. Nahatid ng iba't ibang kumpanya para raw na mas maabot ng mga biktima ang kanilang kamag-anak na hindi pa alam hanggang sa ngayon ang kanilang kalagayan. Attorney Mark, aasahan pa daw ng mas marami nating kababayan yung mas maraming tulong bukas katulad na lamang ng additional tent at portalet para sa mas maayos na kalagayan ng ating mga kababayan dito nga sa Camp Aguinaldo. At yan muna ang kalagayan latest dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Attorney Mark. Maraming salamat kasama Dina Pagibitan.